Konnichiwa, Jana des. Welcome to another Ganap with me dito sa Pinas. Today is July 17, 2024 at bigla nga nagkayayaan itong mga kabarkada ko nung high school. May mga anak na nga't lahat, mga magkakaibigan pa rin kami. So, mga around 15 years na kaming magkakaibigan. O, kaya na lang mag-compute ha. Actually, si Ana, yung isa pang girl na kasama namin na nakaputi, ay may anak na din. Pero this time ay day off niya daw, kaya siya mag-isa lang. Tingnan niyo naman pala ang aming munting bahay. Aba, kahit yan naman hindi maganda, yan para sa akin ay napakaganda na dito kami lumaki. Wala pa yung kisame, pero kumpara sa dati, mas okay naman na at masaya kami. Kapag biglaan talaga yung lakad, ay mas natutuloy. 2-3 lang sana silang magkikita, tapos bigla na lang nagdumami. And to think na Wednesday that time, diba, bigla-bigla talaga. Sa sasakyan na naman ni Renz tayo nakisakay. At habang inaantay pa namin yung ibang kasama, dumaan na muna kami dito sa Walter Mart Candelaria. Ang huling usapan daw nila ay magbo-bowling, which is natuloy naman. At ito kami napunta sa Lucena. Actually, first time ko lang din to kasi hindi naman talaga ako masyado nakakagala noon. At ang title nito ay Iñigos. Title! Tingin mo, ilan ang maitumba mo? 12, chapter. Ilan ang maitumba mo na pins? 12. Ilan ba Bakit yun? 12? Hindi ko alam. Ikaw, ilan ang matutumba mo na? Lahat. Oh, lahat. Ilan ang maitumba mo na pin? Mga isa. Ikaw, ilan ang maitumba mo na pin? Strike out all day. Mga 5? Ilan ang maitumba mo sa bowling? Sa ano ako, bang-bang, yung bang-bang. Balita ko, matagal na din daw talaga tong Iñigos na to, pero first time ko lang talaga dito. Pero noon sa Japan, doon talaga ako naka-experience first time mag-bowling. At karamihan nga sa mga kasama ko dito ay first time nga lang din daw magbo-bowling. Sabi ko nga ay mabigat talaga ang bola. Noon, parang nakaka-intimidate pumasok sa mga ganito kasi parang pang social yung bowling pero mura lang din naman pala siya. Ang binayaran daw nila ay 120 pesos each per set na yon. Syempre, dahil ako naman ay buntis, dito lang ako sa gilid at meron akong baong pagkain. Nalimutan ko kasing mag-lunch niya sa sobrang excited. Buti na lang nakabili ako ng pagkain. Mga around 3 PM na nga to nag-start at dahil nga walang alam masyado ang lahat, nagpaturo pa kami talaga dito sa nag-i-instruct. Sinabi na yung magkakateam, bali 2 grupo ang magkakalaban. May sariling floor, ano bang tawag doon? May sarili yung sa lalaki at meron din sa mga girls. At yung bola nito hindi sila magkakasing bigat. Merong mabigat na mabigat, merong sobrang bigat. Literal na parang nag-gym ka talaga. Kaya pala minsan kapag nanonood ako ng mga funny video, meron talaga sumasama yung katawan dun sa bola kasi sobrang bigat niya talaga. Nabanggit ko nga na high school kami, magkakaklase, at ang school po namin noon ay yung Manuel S. Verga University Foundation Candelaria Incorporated. Meron din silang main branch dito sa Lucena City, dito sa Quezon Province. Kung nanonood kayo ng Miss Universe Philippines, si Maria Atisa Manalo, ka-schoolmate namin siya noon. Ahead lang kami sa kanya ng 1 taon. Anyway, ang scoring pala dito, hindi ko masyadong magets. Basta, mas madaming napapatumba, di mas madami ang score. Katulad ni Renz, naka-strike siya. Hindi pala ako nag-try kahit 1 beses kasi nga hindi naman ako naka-proper shoes. Kasi once na nagbayad ka para maglaro, papahiramin ka talaga ng shoes para sa bowling. Delikado kasi siya kapag normal na shoes kasi possible madulas. Makalipas nga lang mga 30 minutes mahigit, mga pagod na ang mga tita at tito nyo, Diyos ko po. Iba na talaga kapag medyo edad na, ang bilis mga mapagod. Ako naman, saglitan kami dito kay Baby Naya, since kasali din si Mami sa naglalaro, syempre hindi nagpapahuli. Ay kabait nga ng batang arit, laging nasama sa amin. Lagi pati siyang smiley at hindi umiiyak, pero pag naging toddler na, ewan ko na lang. Hindi ako naglaro pero ramdam na ramdam ko yung pagod nila. Kitang-kita naman sa pawis nila. Tingnan nyo nga tong si Renz, kili-kili pa lang, umiiyak na. Dahil bihira nga lang kami magkasama-sama, syempre nagpictura na din kami. Tsaka bihira lang kami makapag-bowling. Never nga kami nakapag-bowling noon nung kami high school at mga wala namang budget noon, no? May mga sumunod pa pala sa amin kaso hindi na sila umabot sa pagbo-bowling. Si Kirby kasama ang kanyang asawa, tsaka anak, at tsaka si Vincent. Dito na kami dumiretso sa May Tayabas, dito sa Kamayan, sa Palaisdaan. Isa siyang restaurant din na sikat dito sa Quezon. Bandang Lokban na yata ito. Bago nga kami umupo sa aming uupuan, may mga free taste dito. Merong tamarin. Tinanong ko kung pwede sa buntis kaso hindi pwede. Pagkakita ko kinabal, 2 na yung hawak. Turmeric pala ito, hindi tamarin. Alam nyo ba, last time na umuwi si King Kong dito sa Quezon, yung first time niya pala yun. Dito din sila kumain nila Renz kasama ang aking mama, tita at kapatid. Ako lang yung wala noon kasi hindi naman kami sabay nakapagbakasyon. And sa mga nagtatanong pala kung kailan uuwi si King Kong, ay malapit na, wala nang 1 buwan, excited na kami ni Baby. First time nga naming magkakasama dito sa Pilipinas together talaga. At first time din ako makakapunta sa General Santos City. Shoutout po sa mga taga Jensan dyan sa Maitum. Di naman kasi talaga ako masyado nakagala noong bata-bata pa ako kasi wala akong budget. Bata pa nga ako nung huling kumain ako dito sa Kamayan sa Palaisdaan kung hindi pa kami isinasama ng mga tita namin na nauwi abroad.
away from Manila, saka lang kami nakakakain sa mga ganitong restaurant noon. Floating kubo siya sa palaisdaan, kaso hindi na nga kita kasi madilim na at gabi na. Meron din naman mga ganitong table na mas maganda kapag madami kayong magkakasama. Ang alam ko, dun sa isa nilang pwesto ay may mga animals pa nga dun na pwede kayong mapanoo, like mga unggoy at saka iba't ibang birds, pero dito ay fish lang yung meron. Na-miss ko tuloy si Goldilocks and Friends na nakay King Kong na. After ng kainan ay umuwi na nga din, and that's it for today. Jane!